Yes mga kamaffers, may bago na naman akong sapatos. So wala po mga kamaffers, andito na naman po tayo sa, bagong review I guess. Pero ngayon naman, ang review po natin is, again, the typical na palagi kong na-review and isa sa mga pinaka-paborito kong parte sa bike. Wala nang iba kundi ang cleats and ito nga, ang cleat shoes. So kung magtataka kayo, ba't wala naman ako sa bahay? Figure out ko mas madali talaga mag-edit ng one-take edit kaysa sa mga fancy na edit. So baka kaya may na ng videos ko maging one-take edit tulad nito. Kasi like legit, konti at kulang ang oras ko. Especially ngayong college, and then ito, mabilis ang one shot na edit, so why not? And again nga, review natin to itong S-Works 7. So basic specification muna tayo as usual, and of course itong S-Works. Alam ko yung S-Works, ginawa ko tong project sa school. Kung hindi ako nagkakamali, 1973 na founded yung S-Works or yung Specialized, and since then lumaki na sila. So ito nga po, so again, basic specification naman po tayo. Ito po ay isang S-Works 7 road shoe. So road po siya. Yan o. So meron po siyang 3-bolt design. Kasi kung hindi siya road, hindi tawag sa kanya, like S-Works 7 lang. Ang magiging tawag sa kanya ay S-Works 7 Recon. Kung hindi ako nagkakamali. Recon po yung pang MTB or gravel na ganitong klaseng top of the line ng shoes ng S-Works. Actually, hindi na ata ito yung top of the line. Kasi meron ng bago yun na S-Works Aries. And yung shoes na yun ay for sprinter shoes. So again, ito ay isang S-Works 7. Size 41 po siya. Yan, size 41. Oo nga pala, yung kay Kuya Bam, yung nagpa-bike fit kay Kuya Bam, mismong sabi niya, this is the perfect shoes na para sa akin at para sa aking paa. Kasi, of course, sino bang may ayaw ng perfect or sino bang may ayaw na tamang sukat para sa iyong sapatos? Again, of course, pag tama, pag sakto, pag perfect, edi mas maganda yung performance, mas maganda yung resulta. Tapos, yung BOA dials niya ay hindi ito mahanap sa kahit na anong shoes. Kasi kung hindi ako nagkakamali, itong BOA dials na to, yan, yung BOA dials na yan. Uy, hindi ko maikot. Yan. Ay for Specialized lang po, for S-Works 7 lang po siya. Kahit sa bagong S-Works Aries, hindi po siya mahanap yung itong klaseng BOA dials na to. At yung pangalan ng BOA dials na to ay tinatawag na S3 BOA dials. So meron po siyang aluminum na shell and parang CNC po siya. Yan, no? So for perfect grip po sa ating mga daliri, lalo na pag maghihigpit. And nga pala, again, hindi siya yung typical na BOA na kapag itataas, pwede siya i-micro-adjust kahit pabaliktad. O nga pala, bakit ko ni-review na kagad? Basic specs pa lang nga. So, meron siyang padlock heel pad. Yan, no? Itong padlock heel pad na to. Ito po ay sobrang stiff and ang kapit niya po talaga na pang heel pad. Padlock heel yan. And then, ang pinagusto ko dito, sa mga pinagusto ko dito, ito kasi napapalitan yan. So, in short, hindi ka padikit-dikit dahil mapapalitan nga yan. Tapos yung kanyang kanyang carbon sole is ito ang S-Works, of course, S-Works. Tapos may pagka-matte siya, diyan. And then glossy na dun sa kabila. And again, 3-bolt design po siya. And ang isa din sa mga nagustuhan ko dito ay ito din dulo. So bakit mga kamaffers? Kasi kung matatandaan nyo sa dating review ko, yun dun sa S-Works ko, dati yung sub 6, napuputol yung ganito. Parang mapurol, or hindi ito naman mapurol, parang brittle siya, parang matatanggal mo siya by the touch of a hand. So ito, buti, matigas na siya, hindi na siya matatanggal ng kusa, hindi tulad ng dating S-Works. And last but not the least is of course itong material na ginamit para sa upper. So itong material na to ay tinatawag na Dyneema. Nafo-focus ba? Focus loads. Yan o, Dyneema. So hindi po siya yung leather, hindi po siya yung synthetic na upper or kung ano-ano. Ito pong Dyneema na to ay mas matibay po siya sa steel. Oh, mas matibay siya sa bakal. Ang galing may video nun, pakita ko sa inyo. The steel cable withstands a load of 14,478 pounds. The Dyneema rope breaks in a clean and predictable fashion and withstands a significantly higher 18,857 pounds. Ang galing, no? So, in a way, kapag nawoven siya sa tamang lacing, mas matibay pa siya kaysa sa bakal. Ang galing, no?
Pero again, this is just a fabric. And since mas matibay siya sa bakal, ang maganda dito, since sapatos po to na pang cycling, kailangan hindi siya nag-stretch. And ito nga maganda, anti-stretch po tong Dyneema na to. And hindi nagamit itong Dyneema na to sa NASA. Yes, pang mga astronaut stuff, ang galing talaga. Hyper futuristic, stuff. Tapos nilagay sa sapatos. Okay, last na sobrang last na sinabi ko kanina ay naka Red Hook Crit Edition nga po yung kanyang colorway. So, every na po natin siya. So, gano'ng katagal na ba na meron ako nitong shoes na? So, as of this recording, naka 2 or 3 months na ata ako nitong S-Works 7 road shoes na po ito, na Red Hook Quick Edition nga po. So, pag-usapan naman po natin yung mga, yung mga materials, and of course, ito ang pinaka nagustuhan ko. Again, yung material po, po siya, Dyneema. So, again, very strong po siya and anti-stretch. Anti-stretch po mga kamappers kasi minsan mga may sapatos na kapag binili mo, tapos yun palagi mahigpit ka, palagi mahigpit yung paghigpit mo, like literal na mahigpit, so pang pagtagal lumuluwag po siya. Itong claim po ng Dyneema, again claim po to ng Dyneema, anti-stretch po siya. Ibig sabihin hindi luluwag as is kapag sinuot mo, ganun din hanggang sa last na suot mo. And ito ay built for comfort talaga, not just for 1,000 kilometers but for 10,000 kilometers. So ang dami niya na. Okay, since Dyneema po siya, ewan ko pero nakailang sapatos na ako, naka-Bont na ako, naka-Shimano na ako, again, naka-Specialized na ako, naka-CD na ako. So, kung ano mga cleats na nag-carry na ako, akala ko komportable na yung Shimano, ay, yung Giro din. Akala ko komportable na yung Giro, akala ko komportable na yung Shimano. Grabe guys, sobrang komportable nito. I mean, dahil ata sa pagka-perfect fit, and dahil ata sa pagka-bike fit, kaya naging komportable na ata to. Pero again, sobrang komportable siya. Hindi siya masakit sa bunion. Ano nga ba ang bunion? Reklamo ko yun sa between, Ito yung bunion. Masakit dito dati sa bunion. Pero dito, hindi siya masakit. Ang galing. Tapos yung again, ilalim niya, S-Works carbon sole. So in short, super stiff po siya. Yung stiffness index niya po is a 15, 15, so sobrang stiff. Yung Shimano S-Fire po ay, kung hindi ako nagkakamali, stiffness index niya is 12. And nga pala, para may ginamit silang finite element analysis, something like that. So nakikita niyo tong mga ganyan, yung parang may lalim dito sa left side. Basically, na pressure map nila na mas napupunta yung force kapag pumipedal ka dito sa bandang right side, sa bandang right side. Kaya makapal itong right side kaysa sa left. So, nilagay nila lahat ng karamihan ng carbon to the right side. Parang 60-40%. Tapos, sa insole niya, meron siyang body geometry. So, in short, mas pantay yung paa mo pag nagpe-pedal and hindi siya masakit sa tuhod. Yun yung sabi. And wala naman ako naramdaman na ganun. So, I guess legit nga na totoo yung sinasabi ni S-Works. Dahil nga again sa body geometry niya banda dun sa insole. Tapos, I really like the BOA. I really like the BOA system dahil ang ganda ng kapit niya. And na micro-adjust siya, napabalik reverse. So, hindi mo na kailangan tanggalin pa, i-adjust lahat ulit. Kumbaga, you can adjust it like on the spot talaga mga kamappers. And isa din sa mga pinakagusto ko dito is itong padlock heel. Dahil, kapag pumipedal ka, yung paa mo minsan gumaganon. So, in order to support that, in order to be stiff, nilagyan nila ito na makapal na plastic para kapag kumahataw, hindi gumaganon yung paa mo. So, in short, stable yung paa. And ang malupit dito kamappers, I'm pretty sure kilala naman si Teo San Diego, yung malakas mag-pixie ng MOB. Ito din yung gamit niyang sapatos, pero specialized team edition naman, hindi po Red Hook Quit. So 2 taon niya po na ginagamit to, walang buka. Yes walang buka. Kahit sa fix niya ginagamit, walang buka. Sorry sa madaming sapatos. Dito parang wala. Dito wala. So mga kamappers, ito kasi yun notorious ang fixed gear sa pagbubuka ng sapatos dahil matindi yung persa, lalo na pag-angat or paghinto. Kaya nabumubuka palagi yung sa mga sapatos. Akala ko hindi bumubuka sa Shimano, pero bumuka sa Shimano ko sa RC7 ko dati. Tapos sa Giro bumuka din. Pero itong S-Works, tinanong ko si Teo, hindi daw bumuka sa kanya. Pero medyo bumuka tong likod. Bakit? Dahil disgrasya siya. So hindi naman dahil sa daily use. Pero yung dito sa gilid, yan, kung saan madalas hinahatak ang yung paa, hindi siya bumubuka.
Ang galing mga kamaffers. Magiging long time na sapatos ko to kapag hindi ko siya pinapalitan sa bond. Spoiler alert, mas stiff pa yung bond kesa dito. And then naka-titanium clips, yung clit bolt po siya. Hindi yan nakadikit yung nasa loob, yung pinagdidikit ng loob. So in short, pwede po siyang ulit-ulitin, and sana naman hindi mapudpud kasi again, titanium po. Mas matibay kaysa sa bakal or aluminum. And sobrang pogi siya. So ano naman yung cons dito? Parang perfect shoes to, Alin. Ang galing naman. Parang nga, yung ginagamit to ng mga pros, yung Peter Sagan, Caleb Ewan. Parang nga ganun Pero ito natatanggal yung dito niya. Natatanggal yung itim niya. Yung pagka-itim lang niya. Natatanggal lang yan. Pero yung dynamic dun pa yan. Yan lang ata yung cons na nakita ko. Kayo, kamaffers, ano ba ang nakita nyo? Hey mga kamappers, meron ba kayong ganito na gusto nyo ma-share? Doon nga sa baba, sa comment section. Sabihin nyo kung ano yung nasabi nyo dito. So again, I'm really grateful for these shoes. Sobrang ganda, sobrang stiff. Ganda yung kapit. Pero natatanggal lang nga yung black na yun. Pero yeah, other than that, wala na. It's all good. So as usual po mga kamappers, side breakers are safe at dadaan. Wag po lalapit sa truck and bus. And of course, mag-ingat po kayo. And ang sarap ipang sprint nito. Sana meron kayo natutunan or nakakapag-isip na kayo kung anong klaseng na balak yung bilhin. Bye bye mga kamappers. Peace!